magandang tanghali. Kumikinang na ulod, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Hey! Laglaga na! Kaya pala tayo na yung nakaitim ngayon. Ay! Oo, nagluluksa po kami sa nangyayari sa bayan natin. Hindi, pero alam mo, sa totoo lang, nakakalungkot isipin yung kaguluhan. Yes, aha. Pero hindi ba't gano'n naman din talaga yung natural nature ng tao? Kaya nga ang tao ay makasalanan eh. Naturally, makasalanan po tayo. Ang nature po talaga natin is save your own. Even if it would mean na may ilalaglag ka, correct, merong mga ibang taong kailangan masaktan, gano'n, na Default, mangyayari talaga siya. Hindi ko sinasabing okay lang, pero it's default, di ba? Yeah, default yan eh. Di ba parang self-preservation. Correct ka. Yeah. Ang lagi kong perfect analogy dyan, Jigs, is whenever there is a group picture. Picture tayo, guys! Group picture. Titingnan ninyo ng sabay-sabay. Okay. Hindi ka naman, pag nag-picture tayong dalawa, Jigs, hindi ko naman titingnan picture mo eh. Ang titingnan ko, picture ko. Yung angle mo kung yung maganda angle ka ko doon. kung maganda, ganyan. Kahit pogi ka pa dun sa angle mong yan, pag kirat ako doon, Ay, sasabihin ko isa pa. pangit, ulitin natin. Di ba? Kasi nga, naturally, ang gusto nating isipin yung sarili natin. Yes, Paano natin isisave yung sarili natin. Di ba? Ganun siya. Oh. Wala lang. Kaya nakakalungkot. Nakakalungkot Tama. talaga yung ganung eksena. Meron nga isa nagtanong sa atin dito eh. Very appropriate sa mga ganap. Sabi niya, Dear Nicole and Diego, tama po bang i-discuss sa loob ng bahay with the kids ang politics? Minsan po kasi nakaka-stress yung mga balita na ayoko na lang pong manood. Kaya lang, syempre, ayoko naman pong walang alam yung mga bata. Yun. So, tinatanong kung tama bang i-discuss ang politics. I think depende kung ano ang purpose. Yung, Anong purpose? Yung goal. politics na maiintindihan din ng bata. Correct. I think the goal would be, of course it's okay to discuss it. Pamilya naman kayo eh. At mga anak mo naman yan. Mas maganda naman lalong-lalo na, di ba, sabi nga natin, yung mga bata, underdeveloped pa yung brain. Yes. Nag-absorb pa sila ng information, maaaring ma-influence, ganyan, di ba? Tsaka at least bago mag-voting age, meron na silang idea of good governance, kung sino ang dapat. Basta ang goal is clear na hindi maninira kundi mas maging matanglawin pagdating sa mga politicians. Ganon. Dapat ang magiging bias ninyo kung may mga bata na involved dun sa truth, yung katotohanan. Correct. Tsaka yung facts. Yes. Yung batas. Totoo. Hindi yung kung ano yung political leaning mo. Yan. Ma-absorb kasi ng bata yun. Makikipag-away din yan sa social True. media. Kaya dapat ang pinaka-bias talaga natin kung ano yung truth, ano yung totoo. Kasi ang truth hindi po nagbabago yan. Kaya importantatious na yun yung ituro. More Yes. so, Oo. 'di ba, na mag-fact check muna bago gumawa ng kung ano-anong mga opinion. Ang mahirap lang talaga diyan kung may bias towards a politician. Yan. Kasi kunyari, for example, may naibibigay. Yes. Merong mga benefits. Totoo naman, may mga ganun naman talaga eh. Ganyan na yun yung nagiging problema. But to answer the question kung dapat pag-usapan, oo naman din. Kasi syempre, yan yung mga sensitive topics na gusto naman natin na tayo mismo yung mag-guide sa kids natin versus marinig nila sa labas, tas mali yung guidance. Oo. At saka hindi mo maiiwasan, hindi na yan yung elephant in the room. In the room. Dinosaur in Correct. It's a big dinosaur in the room. Kaya pag T-Rex nagtanong, na yan. correct. Kaya pag, ako nga, Jigs, para sa akin, pag nagtanong, sa halip na parang i-dismiss na wag na natin pag-usapan yan kasi nakaka-stress, pwede pa rin naman nating pag-usapan lightly kahit dinosaur talaga yung nasa room, 'di ba? Kahit isa siyang malaking mabigat na entity sa loob ng bahay kasi ramdam natin yan kasi bansa pa rin naman natin 'to kahit pa sabihin natin kanya-kanyang buhay yan, bansa pa rin natin talaga yun kaya naapektuhan tayo. Wag nating i-dismiss yung ganyan topic. Again, ulitin natin, mas maganda na sa ating mga magulang,
Yes. with in mind yung mas maganda yung maging future ng mga anak, 'di ba? Na sa kanila i-discuss. Para katulad ng hindi lang politics, all other sensitive issues, 'di ba? For example, minsan na itatanong-tanong na din yan sa akin ng anak ko na feeling ko naman na na-discuss na lightly sa science class na gusto ko rin na ako yung medyo hindi medyo magpaintindi din sa kanya. Kasi lagi niya iniisip, how did we, Prince and I, appear in your tummy? May mga ganon. So, gusto natin, parang katulad ng politics, ganyan, religion, o kaya gender, ganyan. Gusto natin na safe space yung loob ng bahay para pag-usapan yun. I guess yun. So, your house should be a safe space. Mas importante kasi na manggagaling sa bahay kasi whether you like it or not, mommy or daddy, yung politics na yun kung ayaw pag-usapan, malalaman sa iba. sa labas yung social media punong-puno ng politika ngayon. Trending Trending Kaya talaga dapat siya. i-guard din natin sila sa truth doon manggagaling dapat. Para at least yung pag-discern nila sa bagay-bagay, ito kasi yung truth na sabi ni mami, okay. Tsaka naintindihan na nila. Hindi, tsaka Jegs, maganda to start them young. Para bago nga sila dumating sa voting age, bago sila dumating ng 18, maalam na sila. Tama. Kasi, nako, yan kasi, sa tingin ko yun yung nagiging problem. Yung mga mas siguro mas nag-discern or yung mga mas nag-fact check, hindi kayo botante. Di ba? Di ba? O di syempre, mananalo talaga kasi mas marami, for example, yung hindi nag-fact check. I don't know. Pero aminin nyo na, kunyari meron ako kilala, grabe siya sa Facebook, para siya talagang political analyst, kahit sa totoo lang nurse siya. Okay? So super ganyan, political analyst yung datingan niya sa bawat issues, talagang super post siya. Malaman-laman ko, hindi voter. Di ba? Dami mo reklamo, hindi ka naman Ang dami mong reklamo, hindi ka naman kasama dun sa mga bumoto. Tama. Diba, kahit anong rant mo dyan, kung hindi ka naman bumoboto, so dapat start them young, let the home be a safe space to discuss politics, discuss religion, discuss gender, discuss sex, discuss whatever. Diba? Para ang ultimate goal naman talaga is mapaganda at maayos ang buhay. Ako naniniwala naman ako, ito sa mga kaguluhang nangyayari, may ginagawa naman si Lord May behind naman si Lord sa lahat. Good or bad yan, gagawin ni Lord yan for His glory. Tingin ko, ito na yung panahon na kinakailangan natin ng matinding prayers talaga. Totoo yan. Kasi, again, mga kabisyo, nakakalungkot like kanina, nung nagpark ako dun sa Star City, merong dalawang ali dyan na yung nagtitinda sa gilid na nag-aaway kasi siguro dahil sa pwesto naharangan yung isa, parang may ganun. So iniisip ko na parang nakakalungkot nag-aaway sila kasi gusto lang naman nila kumita. Tapos ibig sabihin sa lot yung Sabi ko kung hindi pa rin na mapipigil yung away nila, bala ko nang lapitan Sabi ko, ate, magkano ba yung tinitinda ninyo? Magkano ba yung bibilin po ni Nico lahat. Diba? Totoo. Parang ultimately, sa ano ba yung source ng kanilang problema? Gusto nila parehas na kumita, nagkakaagawan lang ng pwesto. Siguro hindi naman kasi pwesto talaga siya allowed parang naharangan. Sa gilid ng kalsada, parang naharangan lang. Mga ganun. Pero again, ang purpose is, gusto lang kumita ng bawat isa sa kanila. Totoo. Yun yung mga nakakalungkot talaga na part. Tapos, may mga mali-maleta dun sa ibang mga parts, diba? Naalala ko yan kasi nung nanood ako ng concert the other day, nung naghihintay kami ng sasakyan, nakita ko, nagkaroon ng kaguluhan din sa likod. Pagtingin ko, may sumusuway dun sa mga nagbebenta ng, di ba pag sa concert, may mga nagbebenta ng mga pa-headband, yung mga umilaw-ilaw, yan, ganyan. Tapos nakita ko, sobrang habag ng puso ko talaga, Jegs. Kinalat, alam mo yung kinalat, ang sa akin, while, I don't know, bawal ba dun sa area na yun, syempre pag natapos na yung concert, ano pang gagawin nila doon? Diba? So gusto lang din naman nila talagang kumita. May mga ganun, tapos may kasama kasi mga bata na may hawak din ng mga pailaw. Ang sakit sa puso. Ang sakit sa heart. Ayan. Diba? Tingnan mo yung mga Pilipino, parang hirap na hirap, pero maririnig natin sa mga balita, mali-maleta yung involved. Correct. Hindi diba? natin sinasabi kung totoo man yan o pero di umano. Allegedly. Di umano. Yan. Diba? Di umano at allegedly. Ganon. Pero yun lang yung nakakalungkot kasi yung tunay na problema, which is yung poverty sa atin, yung kakulangan sa edukasyon, yung healthcare. Ayan, Siya na po. Ano na pong nangyari? Tapos yung national ID hanggang ngayon hindi pa rin nakarating sa akin. Tama. Yun yung sinasabi natin, yung facts nag-iiba-iba, pero yung truth po hindi nagbabago yan. Which is, the truth is hanggang ngayon wala pa rin ako national ID. Tama.
At hindi pa nagbabago yan. Ay, nako, nakaka-lurkay. Let's continue to pray for our Yes, country. oo. God bless the Philippines. Oo. Laban lang mga kapwa kababayan. Correct. Oo. Diba? Di tayo papabayaan ni Lord. Tama. Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Aray ko! Aray ko po! Aray! Ayan. O, sakto, Ayan. nakaitim pala tayong pareho ngayon. Nagluluksa tayo sa, Truly. sa nangyayari. Imagine mo, dalawa yung Senate President. Tama ba natin? Ang gulo eh. Ang gulo, hindi ko na nga maintindihan eh. Kaya yung sinasabi natin, fact check. Wag ka magbase lang ng opinion mo o kaya paniniwala based on isang tao na kaibigan mo na nag-post. Minsan yung taong yun, hindi rin naman niya alam. Oo. So, double check and triple check. Ayan. Ang problema lang din kasi minsan, ayoko na lang mag-talk. Okay. Basta fact check, double check, Oo. triple check. Yun po. Ayan, Think before you click. Marami ng problema si Nicole. Dumagdag pa Kaya nga. Babay na nga. Pag-uusapan pa namin ni Diego isa kong problema. Chares. O siya, salamat mga kabisyo. Mamaya tayo ulit kwento na mahiwagang burnay. Bye!